Mga idol, bago po lahat ay bumabati po ko sa inyo na isang magandang umaga. Meron po ulit tayong i-repair na stand fan, electric fan. Ang reklamo po nito ay maingay tumakbo. Medyo masakit na po sa tainga pagka umiikot po siya. At pahinto-hinto na naman ang pagtakbo niya. Minsan nawawala, minsan naman sobrang ingay, mga idol. Ating pong testingin itong dinala sa akin ngayon na stand fan na electric fan. Punta po tayo dito sa kanyang pinaka switch. Ating pong testingin para makita po natin ang kanyang problema. Yan, nakasaksak na po yan. Ating iset po sa number 1. Ayan, kung mapapansin nyo po, mabagal siyang umikot. Number 1. Ayan po. Set po natin sa number 2. Ayan. Mabagal pa rin. Yung. Ayan, ingay. Patayin muna po natin. Masakit niya sa tainga. Ayan. Kung hindi po nagkakamali, ito po ay siguro mga 20 inches po ang ano nito. Ang size laborado na po eh. Medyo malaki ang stand fan na ito. Ang tatak nga pala po nito ay ano? Ayan, Astron. Ayan. 20 inches po yan. So yan, ating pong babaklasin po yan. Titingnan ko po kung anong problema niyan. Kung siya bagay bakit maingay ang kanyang pag-ikot. Balikan ko po kayo mamaya. Update ko po kayo mamaya pagka nabaklas ko po yan kanyang pinaka makina. So yan po, nabaklas ko na po ang kanyang pinaka-screen at saka hélice, saka yung pong kanyang pinaka-cover sa likod. May bahagi ko lang po sa inyo konti itong aking napansin. Kung hihipuin nyo po ang kanyang shafting, ayan po, ito po ang palatandaan na may tama ang kanyang pinaka-bushing. Dahil kung iikutin nyo po siya ay hindi na po siya freewheeling, sobrang tigas. Ayan po, maganit ang kanyang shafting. Ayan, hirap kong maikot ng aking kamay. Ayan po. At ito po ang palatandaan na ang kanyang pinaka windings ay napalitan na po ng rewind. Kasi kung mapapansin nyo po, ang kanya pong linya po ng capacitor ay dalawa ng yellow. Yan po. Dalawang yellow na ang kulay ng kanyang wirings na galing sa kanyang windings. Tapos yung kanyang pong common ay green. Ang kanya naman pong number 1 ay white. Number 2 ay black. Number 3 ay red. Yan po ang palatandaan na napalitan na po ng rewind na ang kanyang pinakamotor. Ibig sabihin, ano na rin po yan, pag basta mga ganyan ay ipagawa na po yan. Yan lang po may bahagi ko sa inyo. So yan, ating pong babaklasin na po yung pinaka motor niya para makita po yung kanyang bushing at shafting. Kung ang problema pa niya ay talagang kailangan ng palitan. Yan muna po ulit kayo, mga idol. So yan, mga idol, nabaklas ko na po ang kanyang pinaka windings sa kanyang housing. Ayan. Napansin ko po ay talagang meron na naman sira ang kanyang bushing. Yan, marami ng gasgas.
sa unahan at saka dyan sa likod na housing. Yan ang pinaka-bushing po niya. Tapos ito po kanyang shafting, masyado ng maraming guhit-guhit. Yan po yung pinaka-groove. Ayan. Meron pong nasasalat sa aking kamay. Ayan, oh. Sa aking kuko. Inano ko na kuko. Masyado matalas po yan. Papalitan ko na po yan. Ito po yung kanyang bushing na ipapalit ko. Dalawa. Tapos pipili po ako dito sa aking available na shafting. Ako po kasi mga idol, may bahagi ko lang uli sa inyo, ay nag-i-stock na po ako ng shafting kahit pa dalawa-dalawa ng iba't ibang model o kaya isa, dalawa, yan ganyan. Para pag po ako ay may home service at kailangan po magpalit ng shafting, hindi na po ako maghahanap pa. Daladala ko na po yan. Yan mga shafting na yan. Pipili na lang po ako na ikakabit ko po dito. Tapos, ang isa po, base din po sa aking naging karanasan sa pagre-repair po ng mga ganitong appliances, kailangan po, pagka kayo ay maggagawa ng ganito po, bago kalasin ay itester muna po lahat ng kanyang resistance. Kagaya po nitong kanyang linya ng kapasitor, dapat lagi po yung may resistance. Tapos yung kanyang 1, 2, 3 dapat meron din, para hindi po tayo mapagod ng magbaklas kabit. Yan po ang pinaka base po sa aking karanasan, dahil siyempre pagka yan po ating trabaho, tayo rin po ang mapapagod at magagahol sa oras. Kaya yun, dapat po talaga kaya lagi ko pong pagka ako maggagawa ay lagi ko pong tester po yan. Saka yan po niyang kanyang pinakakapasitor. Ito naman po ay good pa, kanyang kapasitor. Ito po ay 2UF. Ayos pa naman po ang kanyang sukat, 2UF pa rin. Kaya yan pa rin ay kakabit natin. Yun lang po mga idol ang aking may bahagi sa inyo. Bago po tayo magkalas ay kailangan po nating i-tester muna lahat ng resistance, at saka ganun din po sa pagkakabit. Bago natin asimbulin, i-tester muna po para hindi po tayo mga pagod mga idol, at para tayo makarami na ating magawa sa ating mga gagawin sa araw-araw na ating i-repair. Yan, ating muna pong papalitan niya ng bushing at shafting. Mamaya ko po balikan kayo pagka na-assemble ko na po uli yan. Diyan muna po uli kayo mga idol. So yan mga idol, naikabit ko na po ang kanyang pinaka-winding sa motor. Na-assemble ko na po yan. Bago po natin ikabit ang ibang parts po niya, atin muna pong iti-testing at ipapakita ko po sa inyo ang aking mga pinalitan na piyesa niyang electric pa na yan. Ito po. Ito po yung pinaka-shafting niya. Ayan. Ito po. Saka ito po yung dalawang bushing. Ayan. Ito po. Tapos napansin ko po yung pinaka cover sa gearbox ay medyo bangkong na rin po dito. Pinalitan ko na rin po yan. Nilagyan ko na rin po ng grasa. Ayan po yung gear. Sa bushing po mga idol, ang nilalagay po dyan ay langis. Ito po. Sa gearbox naman sa likod, ito, grasa. Para mas maganda po ang ikot. Siya po, pakita ko po sa inyo na naayos ko na po ang kanyang mga wirings. Ayan po. Nalagyan ko na po yan ng cable tie. Ayan. Tapos yung kanyang pinaka-capacitor, yan pa rin po yan. Oh. Ayan, bago ko po linisin po yung mga cover ng motor, saka yung mga hélice niya. Pakita ko lang po. Ang kinabit ko po ditong shafting niya, ay ito po ay universal. Yan po, kung mapapansin niya. Pwede din po yung stopper na ganon. Pwede din po yung sa bilog. At ito po yung sa half moon C-clip, ang kanyang pinaka-stopper ng hélice. Kaya universal po ang kinabit ko. So yan, lilinisin ko lang po ang hélice niyan maya-maya. Dati muna pong ite-testing yan ngayon bago natin ikabit ang hélice.
para makita nyo. Ubuhayin ko lang po ito aking saksakan. Yan po, nakailaw na. Tapos pindutin po natin ang kanyang switch sa number 1. Ayan po. Ayan po ang pagkakaiba na napalitan na kanyang bushing shafting. Hindi na po siya masakit sa tenga kung umikot. Pihitin ko po sa number 2 switch. So ayan. Tahimik na siya. Freewheeling na ang takbo niya. Number 3. Ayan. Pwede rin po steady. Ayan, steady ko po yan. Ayan. Takbo po yan. So ayan, lilinisin ko muna po yan bago natin final testing. Diyan muna po kayo. Yan na po. Balik po tayo sa aking trabaho mga idol. Nakagabit ko na po lahat ng parts niya. Ayan po. Ang kulang na lang po ay testingin ito. Naikabit ko na po ang screen, hélice, cover sa motor. Saka nalinis ko na rin po yan ng bahagya. Kaya nga lang po medyo may kalawang na ng kokonti yan. Kaya nalinis ko na po yan. Ayan. Ito po ay bagong bago pa. Kaya nga lang ay kita nyo naman na may plastic pa. Kaya nga lang ay nasira na. Kaya ating susolusyonan ang kanyang problema. Ating pong ititesting na po yan. Bubuhayin ko lang po rin aking switch. Ayan. Tapos pihitin po natin sa number 1. Ayan na. Wala na po tayong maririnig na ingay na masakit sa tenga. Pihitin natin sa number 2. Ayan na. Bumilis ng bahagya. Pihitin natin sa number 3. Ayaw. Bumilis na po ang kanyang pag-ikot ng hélice. At nagbibigay na siya ng magandang hangin. Sa bagay matulas ang kanyang ikutan dahil bagong bushing shafting. Ayan na po. Ating po i-swing. Pinutin po natin ang kanyang knob. Ayan. Nagsuswing na po siya. Malakas po ang dating niya, ang hangin niya. Dahil siya po yung malaking electric fan, stand fan, electric fan. Kanina po, kung mapapansin nyo, pinihit ko lang po ang switch na number 1 hanggang 2 ay sobrang ingay niya na. Talagang parang masakit talaga po sa tenga, kaya hindi ko na po napindot number 3, pinatay ko na. Ngayon po naka number 3 po yan mga idol. So yan, hanggang dito na lang po ang aking vlog sa araw na ito mga idol. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, baka naman po pwedeng hilingin ko po ang inyong like, subscribe, at pakipindot na rin po ng notification bell at ilagay po sa all para lagi po kayong updated sa mga bago kong i-upload na videos. Yan, maraming salamat po mga brother, mga idol, Lods. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat sa ating pang-araw-araw na hanap buhay. At God bless po sa ating lahat mga idol. Bye bye na po. Maraming salamat po.